Isang mabiyayang umaga mga kapatid. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon sa ating Panginoon. Kaya't narito po muli tayo upang bigyan ng pasasalamat ang ating Diyos. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong devotional leader, Pastor Edgar Quinsayas, na iyong makakasama tuwing Lunes ng umaga. Ang ating paksa sa umagang ito, or our topic is acknowledging God's ownership. At bago po tayo magsimula, papurihan po muna natin ang ating Panginoon sa awiting ito. Great is the Lord. Blessed morning everyone. Allow me na samahan niyo po ako na purihin ang ating Panginoon. Sambahin po natin siya sa umagang ito. Bigyan natin siya ng papuri, parangal, sapagkat ang ating Diyos ay tapat at mabuti, Diyos na hindi nagbabago. Dakila ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Great is the Lord. Thank you, Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. We worship you, Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees.
And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan po ay magmumula sa Psalms chapter 24, verse 1 and 2, New King James Version. The earth is the Lord's and all of its fullness, the world and of those who dwell therein it. For He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Ang kabuuan po ng buwan ng August, ang Shak, ay biblical principle of stewardship. At ngayon nga po sa umagang ito, ang ating paksa, acknowledging God's ownership. Mga kapatid, ang lupa ay pag-aari ng Panginoon at ang Panginoon lamang ang lumikha sa lahat ng bagay nito. Ang payag nito inawa ay ating maisaisip, maisapuso ng bawat nilalang. Bilang mga Kristiyano, inaasahan natin na purihin ng Diyos sa paglikha ng mundo at paglikha din sa atin bilang kanyang mga anak. At ngayon po sa ating patuloy na pag-aaral, ito po yung ginawa ni Haring David sa awit, kabanatang 24, talatang 1 hanggang 3. Pinuri ni David ang Diyos Ama, at kinilala niya ang Diyos na nagmamay-ari ng mundo o lahat ng bagay. Ito ay magandang ginawa po ng salmista o ng salmo. Binigyan diin ni David ang pagmamay-ari na kung saan pinahaba niya at inacknowledge niya na sa mga talatang ito, bilang mga Kristiyano, ang pangunawa sa konsepto ng pagmamay-ari ng Diyos ay ating tungkulin. Bilang mga katiwala, ay mahalaga sa kung papaano natin tinitignan o pinamamahalaan ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin, lalo na ang mga bagay na binigay at pinahiram sa atin ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa Biblia, ito po'y ating tutuklasin ang prinsipyo ng Biblia na gumagabay sa atin sa pagkilala na may nagmamay-ari, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na ating tinatanggap, ating pong responsibilidad na maging tapat bilang kanyang katiwala. Kaya nga po ang paksa po ng stewardship ay hindi lamang tungkol sa pamamahala, sa pananalapi. Ngunit, ito po ay sumasaklaw sa ating buong buhay, mga kapatid. Ito ay isang pagkilala na ang lahat ng meron po tayo, ang ating panahon, ang ating talento, ang ating mga bagay, ari-arian, o anumang relasyon, ito po'y pag-aari at pinahiram ng Diyos sa ating buhay. Sa ating patuloy na pagsisiyasat sa kasulatan, matutuklasan natin kung papaanong dapat hubugin ng katotohanan ito ang ating salobin o ang ating prioridad o kung papaano po tayo kumilos. Ang mga talatang ito ay naglalatag sa atin bilang mga Kristiyano na ang pundasyon para sa ating pag-aaral sa awit kabanatang 24, talatang 1. Sabi ko nga po kanina, pagmamay-ari po ng Diyos sa lupa o sa langit at lahat ng narito. God's ownership. The Bible clearly teaches that God is the ultimate owner of everything. As the creator and sustainer of all things, His ownership extends to the entire earth and all of its inhabitants. Understanding this truth, it's foundational to our perspective on stewardship. You know, church, the earth, all its fullness, the earth is the Lord's and its all fullness, the world and to those who dwell therein it. In Psalms 24 verse 1. Mga kapatid, sa umagang ito, ang talatang ito ay walang pag-aalinlangang pinapahayag ng ating Diyos na siya ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay na ating nakikita.
Ang salitang kapunuan ay sumasaklaw sa lahat ng bagay sa lupa o yaman na nilalang at naninirahan. Walang ibinukod ito, kundi ang nagmamay-ari ang Diyos. Inuulit ko po, pinagkatiwala sa atin. Siya rin po ang katotohanan na sinasabi sa mga talata, gaya po ng Awit, Kabanatang 50, talatang 10 hanggang 12, at Hagay, Kabanatang 2, talatang 8. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin, ang mga baka sa 1,000 burol, nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mababangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako ay nagugutom, hindi ko sasabihin sa inyo, sapagkat ang mundo ay akin at ang lahat ng kabuuan nito. Awit, Kabanatang 50, talatang 10 hanggang 12. Gayun din po sa Hagay, Kabanatang 2, talatang 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga kubo. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa lawak ng pagmamay-ari ng Diyos na sumasaklaw sa lahat ng buhay, sa lahat po ng nilalang, likas na yaman, maging ang mga mahalagang bagay na meron sa mundong ito. Ito ay isang makapangyarihang paalala, mga kapatid, sa atin bilang kanyang nilika na tinataglay natin. Ang sangkatauhan bilang nilalang ng Diyos, ang pagmamay-ari ng Diyos ay umaabot din sa sangkatauhan na kung saan ito po'y ating tinutungtungan at ating tinitirhan. Tayo ay kanyang nilika at ang ating pag-iral ay nakasalalay nawa sa Kanya. Ayon po sa Gawa, Kabanatang 17, talatang 24 hanggang 25, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ay naririto, ang Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Dito mga kapatid, tinatampok ng talatang ito na ang tungkulin ng Diyos bilang tagapaglikha at tagapagtaguyod ng lahat ng bagay na ating nakikita. Ito'y nagpapaalala sa atin, hindi tayo mga independeng nilalang lamang, kundi ganap na patuloy na umaasa sa Diyos para sa ating pag-iral na pagkilala sa Kanya. Ang ating buhay, ang ating kakayanan, ang lahat ng ating ari-arian ay pawang nagmula po sa Panginoon na siyang may likha. In Psalms chapter 139, verse 13 to 16, we see a beautiful description of God's intimate involvement in our creation. Gayun din po sa Awit, Kabanat 139, talatang 13 hanggang 16, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan yung iyo'y ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakikita na hindi pa man sinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mong talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Napakaganda po ng mensahe ng verse na ito. Ang talatang ito ay naghahayag na ang pangangalaga at intensyon ng Diyos kung papaano po niya nilikha ang bawat buhay, tayo po bilang kanyang mga nilalang. Mga kapatid, hindi po aksidente ang mga pangyayari sa ating buhay. Alam po ng Diyos. Ngunit gawa ito ng isang mapagmahal, may lalang na lubos na nakakakilala sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Kaya dito ang pangunawa sa pagmamay-ari ng Diyos sa buhay ay dapat nating pukawin. Isang pakiramdam na pagpapakumbaba at pasasalamat at pananagutan. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, tayo ay mga katiwala ng buhay, mapagkumbaba, pinagkatiwala sa atin, tinawag tayo upang gamitin ito para sa kanyang layunin at kaluwalhatian. Mga kapatid, minsan pa acknowledging God's ownership. Lahat ng bagay na meron tayo, ina-acknowledge natin ang nagmamay-ari ang Diyos. Magmula pa lang sa ating pagsilang, hanggang sa ating patuloy na paglilingkod sa mundong ito, hanggang lahat ng mga bagay at pagpapala na pinagkaloob sa atin. Ito po ay pahiram, binigay, at patuloy na pinapagamit ng Diyos sa atin para sa Kanyang kapurihan.
Tayo po ay manalangin. O purihin ka, Panginoon, maraming salamat po. Pinaalala mo sa amin sa umagang ito na ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Opo, O Diyos, you are the owner and we are the manager. Kami nga lang po ay katiwala mo sa lahat ng bagay. Purihin ka, O Diyos, for acknowledging, Panginoon, for remembering, for reminding us, Father God, na ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat buhay, ang bawat iyong mga anak, na kung saan sa umagang ito, pinaalala mo sa amin na lahat ng bagay na binigay, pinagkatiwala po namin ninyo sa amin, ay aming magagamit para sa iyong kapurihan, sa aming paglilingkod, sa aming kapwa. Lord, i-bless niyo po ang aking kapatid na ito. I-bless po ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang pagninegosyo. Gayon din po ang kanyang pamilya. Sila po naaalis ng bahay para mag-aral, gawarin niyo po ng karunungan at pag-iingat na nagmumula po sa inyo. Amin, Diyos, salamat sa umagang ito sa paalala mo sa amin. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. 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 Muli mga kapatid, maraming salamat po. Natapos na naman po muli ang ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng merong kaarawan at anniversary po ng iyong kasal. Purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Ang aming panalangin, patuloy po kayong pagpalain at gamitin ng Diyos sa inyong mga buhay. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH and please hit po the notification bell and to get notified when we post a new videos. Muli, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi po nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakilanman. Amen. Amen. God bless po. God bless.